Ama ni Luka binunyag ang ginawa ni Doncic ng matrade. Gumanda ang pagkakataon ngayon sa Lakers dahil sa All-Star break. At Warriors, ginagawa ng NBA ang lahat para protektahan ang buhay ni Nico Harrison. Gumalaw ang paa ni Kyrie. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Nang i-trade ng Dallas Mavericks si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, isa itong desisyong pangnegosyo para sa kanila. Handa silang pakawalan ang isang 25 taong gulang na generational talent upang manalo ngayon. Pinatunayan ng kanilang mga sumunod na hakbang ang luhikang iyon, subalit ang nasabing generational talent ay naiwanang durog ang puso. Ayon sa ulat, lumuha umano si Doncic nang ipaalam sa kanya na hindi na siya kailangan ng kupunang kanyang kinatawan sa loob ng 7 taon at kalahati sa NBA. Kitang-kita rin ang pagkabagabag ng Slovenian habang nakikipag-usap sa mga reporter sa pasilidad ng Los Angeles Lakers. Lubos siyang nabigla at hindi makapaniwala na isinuko na nila ang kanyang pangarap na manalo ng NBA title kasama sila. Matapos pumutok ang balita ng trade sa buong mundo, naglabas ng hinanakit ang kanyang ama na si Sasa Doncic tungkol sa umano'y hindi patas na pagtrato ng Dallas Mavericks sa kanyang anak. Ngayon, matapos ang kanyang debut laban sa Utah Jazz, tila mas kalmado na si Luka Doncic. Naroon ang kanyang ama at iba pang miyembro ng pamilya sa Crypto.com arena. Mukhang natatanggap na nila ang nangyari. Isang Slovenian na reporter ang nagtanong kay Sasa Doncic tungkol sa kanilang pakiramdam ngayon. At ito ang kanyang sagot. Kailangan kong sabihin, batay sa mga napag-uusapan namin ni Luka, parang 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trade. Nakalimutan na namin ito. Ang pait ng sandaling iyon, isa iyong matinding pagkabigla. Pero sa huli, karapatan ng bawat koponan na i-trade ang kanilang mga manlalaro. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ibinunyag ng ama ng pinakabagong pinakamahalagang tao sa Los Angeles Lakers na ginawa ng koponan ang lahat upang maparamdam sa kanilang pamilya na sila ay malugod na tinatanggap. Ngayon, nagsusumikap ang kanyang anak upang maibalik ang kanyang pinakamahusay na laro para sa kanyang bagong koponan. Ngayon, matapos ang isang dominanteng panalo laban sa Utah Jazz noong Martes, muling hinarap ng Los Angeles Lakers ang parehong koponan sa isang rematch bago ang All-Star break. Pumasok ang Lakers sa laban na kulang sa tauhan dahil hindi nakalaro sina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent. Ngunit tila hindi ito naging malaking issue dahil nalampaso sila ng Utah Jazz 131-119. Nagsimula ang laban sa malakas na laro ni Jackson Hayes na nagpakitang gilas sa pamamagitan ng isang poster dunk kay Walker Kessler. Samantala, nagpakitang talento rin si Luka Doncic sa pamamagitan ng isang magandang pass kay Rui Hachimura para sa isang corner 3-pointer. Ngunit hindi tulad ng kanilang unang laban, mas organisado ang Jazz sa parehong opensa at depensa, dahilan upang maungusan nila ang Lakers 13-12 sa kalagitnaan ng unang quarter. Nakuha ni Doncic ang momentum pabalik sa Lakers gamit ang isang lob pass kay Hayes at isang 3-pointer mula sa labas ng arc na nagbigay sa kanila ng 19-17 lead. Sa huling bahagi ng quarter, nagdebut si Alex Len at bumalik sa lineup si Dalton Neck, ngunit natapos pa rin ang unang yugto na leading ang Jazz 33-30. Sa ikalawang quarter, nahirapan ng Lakers sa opensa nang wala ang kanilang regular na lineup, ngunit sinubukan ni LeBron James na buhatin ang team. Pagbalik ni Doncic sa laro, agad niyang pinaandar muli ang opensa ng Lakers sa pamamagitan ng isang layup at magagandang pasa na nagbigay sa kanila ng pansamantalang kalamangan. Walang gumanda ang laro sa Lakers habang patuloy na kinontrol ng Jazz ang laban sa parehong dulo ng court. Bagaman ipinakita ng LA ang kanilang determinasyon, hindi pa rin sapat ito upang maiwasan ang pagbagsak nila. Hindi rin gumanda ang sitwasyon sa ika-4 na quarter dahil hirap ang Lakers na bawasan ang lead ng Jazz. Sa huling bahagi ng laban, pinalitan ni head coach JJ Redick ang kanyang starters at ipinasok ang kanyang bench players. Sa kabila ng impresibong garbage time play mula kay Bronny James, natapos ang laro sa isang nakakadismayang pagkatalo para sa Lakers bago ang All-Star break. Ano ang susunod para sa Lakers? Ang All-Star break ay isang magandang pagkakataon para sa Lakers upang makapagpahinga at ma-acclimate ng maayos si Luka Doncic sa kanilang sistema. Magbabalik sila sa aksyon sa susunod na Huwebes sa kanilang home court laban sa Charlotte Hornets. Sa sumunod na balita naman, sa ikatlong pagkakataon sa 3 laro mula nang makuha si Jimmy Butler, muling napag-iwanan ng double-digit na kalamangan ng Golden State Warriors at nagtangkang bumawi sa ikalawang kalahati.
Ngunit nitong Huwebes ng araw laban sa Dallas Mavericks, tila masyado silang lumapit sa araw at napaso. Muling nag-umpisa ng mabagal ang Dubs. Bumalik si Quinten Post sa starting lineup upang bigyan ang Golden State ng mas malaking porma laban sa Mavericks. Nawala hindi lang si Anthony Davis kundi pati sina PJ Washington, Daniel Gafford at Derek Lively. Hindi ito naging epektibo. Mabilis ang takbo ng opensa at salamat sa 2 tres mula kay Klay Thompson. Naka-score si Kyrie Irving ng 11 sa 32 puntos ng Dallas. Kaya naman napansin ni Steve Kerr sa isang in-game interview, "Matagal ko nang sinusubukang alamin kung paano siya pigilan sa loob ng 10 taon. Ang sagot ay kailangang maghintay dahil tuluyang kinuha ni Irving ang kontrol. Ngunit bago iyon, nagpakitang gilas muna si Klay." Isinulat ni Thompson ang lahat ng 8 puntos ng Dallas sa isang 8-2 run sa pagsisimula ng ikalawang quarter, dahilan upang tumawag ng maagang timeout ang Warriors. Tinawag ni Kerr ang pangalawang timeout 4 na minuto pa lang ang lumilipas dahil lumubo na sa 12 puntos ang lead. Hindi ito masyadong nakatulong dahil hindi makahanap ng rhythm ang opensa ng Warriors at lumaki pa ang lamang ng Dallas sa 14 na puntos. Ngunit bago matapos ang quarter, nagising ang opensa ng Warriors na dati-rati ay puno ng turnovers at mintis na layups. Bumawi sila sa pamamagitan ng steals, offensive rebounds, at ilang sandali ng magic mula kay Steph Curry. Natapos ito nang makuha ni Butler ang isang offensive rebound at ipasa kay Draymond Green para sa isang layup na nagtapos sa isang 15-3 run at nagdala sa Warriors sa isang puntos na lang ang hinahabol, 57-56 in halftime. Nanatili sa halos double digits ang kalamangan ng Dallas sa mahabang bahagi ng quarter bago isang 3-point play mula kay Green at isang 3 mula kay Curry ang nagdala sa Warriors sa 4 na puntos lang ang hinahabol, may 5 minuto pang natitira. Sa 3:31 minutes remaining, nag-shoot ng 3 si Curry upang bigyan ng 102-101 lead. Ang Golden State ang kanilang unang kalamangan mula pa sa unang minuto ng laban. Ngunit si Irving na nagdulot ng bangungot sa mga fans ng Warriors ay hindi basta-basta mapipigilan. Muling kinuha ng Dallas ang kalamangan matapos bigyan ng mga referee si Kyrie ng 3 free throws sa isang rip-through move at naipasok niya ang lahat ng ito. Matapos itay ni Curry ang laban, bumawi si Irving sa pamamagitan ng isa pang 3. At dumating ang pinakamalaking sandali ng laban nang mag-drive si Butler papunta sa basket at naipasok ang isang floater, ngunit nabigo ang play na ito dahil naging tama ang posisyon ni Irving at naipwesto ang kanyang paa upang makuha ang charging foul. Ngunit kung titignan, gumalaw muna ang paa ni Kyrie patungo sa direksyon ni Butler. Hinamon ng Warriors ang tawag, ngunit hindi ito nabaligtad. Sa social media, maraming mga post ang nagsasabing ginagawa ng NBA ang lahat para iligtas ang buhay ni Nico Harrison. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo dito?